Praise the Lord! Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, ang ating banner this year, 2025, is the year of moving mountains with God's unlimited power. Gusto mo bang maranasan, kapatid, ang limitless power ng Diyos? Ang kailangan mo lang ay point of contact. Okay, kaya maging handa ka, kapatid, na tanggapin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay nariyan ang kapangyarihan niya. Hallelujah! May kinakaharap ka bang financial problem? So a seed for the Lord. Give your first fruit. Ito po ang point of contact mo for your breakthrough. Kung ikaw man ay dumadaan sa challenges, difficulties, circumstances, I encourage you, kapatid, to surrender your life to the Lord. Trust in the Lord with all your heart and live by faith. Amen? So, I want to share with you, mga minamahal, today about positioning yourself to God's unlimited power. From book of James, chapter 1, verse 2 to 4, and at the same time, Hebrews chapter 11, verse 1 and 6. Let's read together the Word of God from book of James. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. And verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. God already blessed upon the reading of His Word. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this blessed day na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming kahinaan. Linisin po ninyo kami upang sa ganon ang aming puso't isipan, Lord, ay maging malinis na sisidlan ng iyong salita. Umaamin ako, Panginoon, na sa ganang akin wala po akong magagawa kung hindi po ninyo ako sasamahan. O Lord, I trust and believe in your words. Fill me with your spirit, with your strength, with your wisdom and understanding. Thank you for your glory and power manifested in us right now. In the name of Jesus, I pray that your words, Lord, will bring healing, hope, power, and will increase their faith in the name of Jesus. Speak to us, Father. Open our hearts and minds as we receive your divine revelations. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, positioning to God's unlimited power requires faith. Kailangan po natin ng pananampalataya. Isa po yan sa point of contact natin. Kaya simple lamang po ang pananampalataya. Faith is to believe. Maraming dakilang bagay at malalaking bagay na nagagawa po ng pananampalataya sa ating buhay. Kahit may mga trials and testings, we really need faith to move our mountains. Amen? Nabibigyan natin ng kaluhuran ng ating Panginoon. Faith enables us to please the Lord. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. As victorious Christian, it is our responsibility to develop our faith, to increase our faith in times of difficulties. We need to put confidence and faith in the Spirit of the living God na nabubuhay sa atin, mga minamahal. Kaya dapat kang mapuno ng pananampalataya. Dapat kang mapuno ng salita ng Diyos. Dapat kang mapuno ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat kang mapuno ng presensya ng Diyos. At dapat kang mapuno ng banal na Espiritu. Whether we like it or not, mga minamahal, may pananampalataya ka man o wala, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, dumarating talaga ang mga pagsubok. Why trials came? God allows us into trials to help us positioning our life with Him. When trials come, you are forced to go into your spirit na hindi ka natitinag sa mga pagsubok.
God allows trials to bring us back where to be. God allows trials to force us to come back. So alamin ang iyong posisyon. Alamin kung sino ka kay Kristo. Your identity in Christ. The devil is fighting you on keeping you on that place. Tandaan na ang banal na espiritu ay gumagawa para sa iyo, sa akin, sa lahat ng oras. Anumang uri ng bundok na pagsubok o ng problema that came into your life, fight the good fight of faith. Tama? Dapat alam mo yung identity mo, alam mo yung position mo, at alam mo kung kanino ka naniniwala. Tama po? According to Mark chapter 11 verse 22 to 25, your faith works because Jesus is administering it. Si Jesus ang nangangasiwa at ipinangako niya na mangyayari ang iyong sinasabi ng may pananampalataya. Faith is supernatural, kapatid. Bakit simulan nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nanampalataya ka sa Kanya, isinuko mo ang buhay mo sa Kanya. With that, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na. Hallelujah. Tama po, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. Hallelujah. Dahil hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, ibig sabihin, you already deny yourself. So live in the Spirit, because when you live by it, the unlimited power of God ay magmamanifest, kapatid. Okay? Faith is the Spirit that believes the impossible things. Kahit hindi mo pa nakikita ang isang bagay, naniniwala ka na. Sa puso mo, mararanasan mo, at ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian sa iyo. Hallelujah! Kung ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, nabubuhay ka din sa Espiritu, kapatid. Dahil imposible na maunawaan mo ang salita ng Diyos without faith. Remember that we are translated to natural world into spiritual world. Hallelujah! Therefore, set your mind on things above. Because the God of heaven and earth, who is able to do exceedingly. Amen? Ephesians chapter 3 verse 20, now all glory to God, who is able, through His mighty power, at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. So the unlimited power of God is at work, mga kapatid. So we need that our faith grows from faith to faith in God's Word. Okay? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God continually, because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, but as it actually is, the Word of God, which is indeed at work in you who believe. When we believe, the heart is at work, kaya ang ating isipan ay kailangan ma-renew, kapatid. By reading God's Word, by hearing God's Word, by meditating God's Word, by studying God's Word. Bakit? Dahil nililinis na mga ito ang mahinang kaisipan. Tinatanggal nito ang takot, pangamba, anxieties, worries. Kaya po napakahalaga na malinis muna ang ating kaisipan before we receive the Word of the Spirit. Tama po? Kapag nakaline up ang ating isip sa banal na Espiritu, mararanasan natin ang limitless power ng Panginoon. Hallelujah! Today, we will learn how to keep our position in the unlimited power of God. James chapter 1 verse 2 and 3, my brethren, sabi niya, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So first, patience keeps hope alive. Ikaw at ako ay kailangan ng patience because trials and testing gives patience. Tama po? God sometimes allows trials to come, and patience is necessary because it keeps hope alive. Ang pagpili na mamuhay ng may pananampalataya ay hindi madaling gawain po.
Kapag nakapili na tayo, the battles will surely come and go. Kaya minsan magtataka ka, bakit kung kailan ako lumalapit lagi sa Panginoon, mas lalong dumadami yung problema. Dahil dito, ang ating pananampalataya ay nasusubok po. Gayunpaman, ang pag-asa kasama ng pananampalataya ang nagpapanatili sa atin, ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Hallelujah! Faith is the substance of what we hope for. Sa totoo lang po, no, ang pananampalataya ay tumutulong na baguhin at hubugin ang ating realidad. Ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw for what we are living for. By faith, minana natin ang mga pangako ng Diyos araw-araw. Amen? Hallelujah! Ang pag-asa, on the other hand, is the fuel that keeps us believing. Hope keeps us committed to the journey. Okay? Ito yung nagpapanatili sa ating journey of faith. Okay? Gaano man kabigat, gaano man kahirap ang sitwasyon, nananatili kang tapat sa Panginoon. Kagaya po ni Job, nasubok ang kanyang pananampalataya, nasubok ang kanyang katapatan sa Panginoon. Hindi biro ang kanyang naranasan. Sa isang araw lang nawala ang lahat ng kanyang tinatangkilik, ang kanyang kayamanan, kasama ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga anak, at ang pinakamabigat at pinakamahirap sa kanya, pati yung asawa niya na dapat kakampi niya, tutulong sa kanya, pinagsabihan pa siya ng masasakit. Sabi ng Job chapter 2 verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos mo nang mamatay ka na. Grabe po ang kanyang pananalitang ito, no? Pero ang sagot ni Job, verse 10, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang bang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Kay anumang pagsubok na naranasan ni Job, siya'y nanatiling tapat sa Panginoon. Bakit ganun na lamang ang naging response niya? Sa kabila ng pagsubok na kanya naranasan, dahil sa tunay niyang ugnayan sa Panginoon. Yan po yung pinakasikreto. Yun ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya, ang kanyang tunay na relasyon sa Panginoon. Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor to the soul, firm and secure. Kapatid, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay bubuo sa isang angkla ng pag-asa sa loob mo upang magpatuloy. Bibigyan ka nito ng lakas sa iyong paghihintay. Hallelujah! Kung pananatilihin mo ang iyong pag-asa sa salita ng Diyos, matututunan mo na habang naghihintay ka, hindi ka mapapagod, hindi ka mapapahiya, hindi ka manghihina, at hindi ka mabibigo. Ito ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pag-asa para masustain mo ang apoy ng iyong pananampalataya, yung alab ng iyong pananampalataya. Psalms chapter 37 verse 9, those who hope in the Lord will inherit the land and enjoy great peace. Kapatid, nahirapan ka bang panatilihing buhay ang iyong pag-asa? Nilalabanan mo ba ang kawalan ng pag-asa at depresyon? I want to encourage you to keep your hope alive. Alalahanin mo lang, life is worth living because Jesus lives, dahil buhay ang Diyos. Amen. Panatilihing buhay ang iyong pag-asa kapag ang iyong kahinaan ay mas malaki kaysa sa iyong lakas. Panatilihing buhay ang iyong pag-asa kapag ang iyong mga kaaway ay mas marami kaysa sa iyong mga kaibigan. Panatilihing buhay ang iyong pag-asa kapag ang iyong kalungkutan ay mas malakas kaysa sa iyong kagalakan. Minsan kasi hindi na natin nababalanse. Okay? Dahil nauuna na yung takot, napapanghinaan na tayo. Nawawalan na tayo ng tapang para lumaban. Keep waiting for the answer of your prayers. Keep hoping when your blessings are delayed. Amen. How to keep our patience in the unlimited power of God? First, patience keeps hope alive. Secondly, hope keeps faith alive. Verse 1, now faith is the substance of things hoped for.
and the evidence of things not seen. One of the best ways to keep our hope alive is to live by faith. Alalahanin na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng pag-asa at ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagsisilbing pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating pag-asa para sa hinaharap. Piliin mo pa rin, kapatid, na maniwala sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok o kawalan ng katiyakan. Tandaan mo ito lagi. Every impossible things, every impossible situations, with God, it becomes possible. Amen? Wala nang madaanan ng mga Israelita Natrap sila dahil hinahabol sila ng mga Egyptians. Hinati ng Diyos ang dagat para sila ay makadaan. Pinangakuan si Abraham at Sarah na magkaroon sila ng sariling anak. Matanda na si Abraham at si Sarah ay na kanyang asawa ay baog pa. Pero sabi ng Romans chapter 4 verse 18 to 20, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng bituin ang iyong magiging lahi. Verse 19, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay, 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Praise God. We should learn to keep hope alive. In faith is active when the enemy comes against us. Tama po. Hindi tayo mabubuhay ng walang pag-asa. Hindi tayo maaring magtagumpay ng may malungkot na pananaw sa ating kalagayan. As long as God is alive, mayroon tayong dahilan upang panatilihing buhay ang pag-asa. Kaya nga sabi ng Lamentations chapter 3 verse 26, it is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Sabi ng Tagalog, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Sa panahon ng mga pagsubok, rest in God's timing. Trust in God's perfect timing and plans. Tama po ba? Patiently wait for His guidance and provision, knowing that He is working all things together for your good, kapatid, na nagmamahal sa Panginoon, na minamahal ng Diyos. Hallelujah. Faith is the root of hope. Ang pananampalataya ang ugat ng pag-asa. At sa pamamagitan ng paghawak sa ating pananampalataya, mapapanatili natin ang pag-asa kahit nasa harap ng kahirapan. Manatili sa iyong pananampalataya kahit sa mga oras ng pagsubok, kapatid. Ang mga ito ay ang nagbibigay daan sa atin to keep a sense of hope for the future. So, keeping faith, holding on to hope, and trusting in God are indeed the keys to overcoming challenges. Hallelujah. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7 ng New Living Translation, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. When we actively cultivate our faith in God, it becomes the driving force behind our hope. Kahit na tila mahirap o mabigat ang mga pangyayari. Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So God plans for you are greater than any challenges you face, kapatid. Keep your faith, hold on to your hope, and always trust in God. Amen? Kung ikaw ay umaasa sa Panginoon, kapatid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, don't give up on praying and don't lose hope. Be still and know that the Lord is God. Amen? How to keep our position in the unlimited power of God? Thirdly, faith produces perseverance. Pagtsatsaga. In other words, faith keeps your spirit alive. James chapter 1 verse 3 and 4,
because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. The trials and difficulties of life produce something in us. At ang tawag natin dyan ay perseverance. Okay? Pagtsatsaga. Perseverance, this word is the ultimate result of the testing of one's faith. Okay? Through persevering in faith, believers grow in maturity and are able to overcome the trials and difficulties of life. Nagtatagumpay tayo. When facing trials, the testing of faith produces perseverance. Sabi ni James, has the ability to endure trials and hardships with a positive attitude. Okay? At ito nagbibigay sa atin ng oportunidad to strengthen our faith in character. Okay? At ito yung naglilid sa atin ng spiritual maturity. Nagmamature tayo. Bilang mananampalataya, ini-encourage tayo ni Apostol Santiago na tignan ang mga challenges and difficulties with a positive attitude. Sabi niya sa verse 2, consider it pure joy. Sa other translation, count it all joy. Hallelujah. So dito natin makikita na ang mga trials ay nagpapadalisay at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Tama po ba? Sa pamamagitan ng pagtitiis ng mga pagsubok, ang isang tao ay nade-develop ang perseverance. Na humahantong sa spiritual maturity at nabubuo ang kanyang pagkatao. Ang perseverance o ang pagtsatsaga ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang lakas or puwersa, isang patunay sa kakayahan ng espiritu ng tao na magtiis at magtagumpay. It means perseverance is not giving up. Ang pagtsatsaga ay nangangailangan ng passion, dedikasyon, determinasyon. Has the ability to continue striving for excellence despite the challenges that arise along the way. Perseverance involves being able to remain steadfast and determined and to move forward in the face of difficulty, obstacles, and discouragement. Makaranas ka man ng struggles, sufferings, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. But when you trust Him, kaya sa mga pagsubok na iyong mararanasan, you can claim victory in Jesus through perseverance. Amen? Hallelujah. Ang mga nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok, maaring maangkin ang tagumpay kay Jesus sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Sabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 6 verse 9, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kayo ay aani kung hindi kayo magsasawa. May nakakakita man o wala sa iyong mga ginagawa, kapatid, be persevere. Magpatuloy ka lang sa pagbibigay, magpatuloy ka lang sa paglilingkod, magpatuloy ka lang sa pagtulong. Okay? Nasasaktan ka, nahihirapan ka, napipersecute ka, nachichismis ka, okay? Napapagod ka minsan, be persevere. Dahil ang rewards ay nasa kamay ng Panginoon, na siyang nakakita sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Amen? Hallelujah. Isang magandang halimbawa ang sinabi ni Apostol Pablo. Okay? Sa pangalawang Korinto, chapter 6, verse 4 to 10. Sabi doon, sa halip sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Verse 5, kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, at hindi kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Ang sabi dun sa verse 7, tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at masiraan ng puri at
ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Verse 9, itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na namamatay na, ngunit buhay naman. Pinarurusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Verse 10, inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Yan po sila Apostol Pablo. They persevered kahit anong hirap, pagsubok, at kahit anong pangit na sinasabi sa kanila, nanatili silang masaya, nananampalataya, determinado, nagpapatuloy, nag-aalab at nag-aapoy pa rin ang kanilang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Yan din po ang gusto ng Diyos na gawin natin, kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nanatiling persevere. Hallelujah. Si Pedro, ang kanyang perseverance ay higit na inuugnay sa kanyang malalim na pananampalataya kay Jesus. Ang commitment at dedikasyon ni Pedro kay Jesus ay nanatiling matatag na humantong sa kanya upang magtiyaga sa mga challenges and trials. Si Joseph, okay, maraming paghihirap na tiniis. Sa lahat ng mga pangyayaring ito ay napanatili niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. He persevered and keep his hope sa pagliligtas ng Diyos, knowing na siya ay sinasamahan ng ating Panginoon. Si Nehemiah, nasubok din ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng mga naninira sa kanya, akusasyon sa kanya, nanatili siyang persevere sa pagtatayong muli ng Wall of Jerusalem. So faith produces perseverance, kapatid. Sila Joshua at Caleb, their faith will produce perseverance hanggang sa makapasok sila sa promised land. Marami mang obstacles na kanilang napagdaanan, hindi sila nawalan ng pananampalataya, hindi sila napanghinaan ng loob, at hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang pananampalataya, kapatid, ang nagbibigay sa atin ng sense of meaning and purpose in life, which can be a powerful motivator to keep going. Hallelujah. Persevering faith brings God's glory. Hallelujah. Kagaya ni Jesus hanggang kamatayan sa krus, talagang nanatiling persevere kahit na nasasaktan, nahihirapan siya dahil lang sa pagmamahal niya sa atin. Hallelujah. James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So if you feel hopeless, if you feel discouraged, if you feel disappointed, if you feel na hirap ka na pagod ka na, sinasabi ng Diyos ngayon, press on, move forward, knowing that God's grace sustains you to persevere for Him. Amen? Every day is a time to persevere in faith, kapatid. Okay, don't give up because God's unlimited power is working. Amen? Sa ating pong pagwawakas, anumang mga bundok o mga problema na iyong kinakaharap, maybe mentally, spiritually, financially, trust in the Lord. Kapag struggle ka emotionally, you have to give to the Lord. Sometimes you are upset, hurts, or whatever, give to the Lord, kapatid. Sabi ni Pedro, casting all your cares to God. By faith, you just release it into the Lord's hand. Hallelujah. If you have a physical sickness, disease, napakadaling lumapit ng tulong sa Panginoon. To experience the unlimited power of God, you must live in your position. Keep your position. Dapat alam mong ikaw ay tinubos ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng Diyos, ikaw ay minahal ng Diyos, at ikaw ay pinagpala at pinagtatagumpay ng Diyos. Amen?
God stands up for those who take I stand for Him. You should believe on the Word of God. You should stand on His Word and His promises. Place your faith in the Word of God. Your relationship with God impacts your level of hope in challenging situations. Mararanasan natin, kapatid, ang unlimited power ng Diyos by renewing our mind. Sa pakikinig, pagbabasa, pag-aaral at pagme-meditate ng salita ng Diyos. We can position our life to God's unlimited power by keep hoping, keep living by faith, and keep persevering. Hallelujah! Glory to God. I hope na kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig, panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we praise you. We glorify your holy name. Thank you so much for your power, for your presence, for your words and your revelations. O Father, let your kingdom come. Let your will be done in our lives, in our family, in our ministry, in our marriage, in our job and business. In the name of Jesus. Nawa, Panginoon, matreasure ng bawat isa ang iyong salita. Mabalyo nila ang iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay kapangyarihan. Ito'y mapagkakatiwalaan, mapananaligan at maasahan namin. Lord, right now, we stand in our position by faith to trust in you, to guide us, and direct all parts of our lives in the name of Jesus. Bigyan mo ang bawat isa ng pusong nakikinig sa iyo, binabasa at binubulay-bulay ang iyong salita at laging sumusunod. I decree and declare to all our viewers, Lord, bless them, meet every needs in their lives, whatever prayers and petitions they have, meet that needs in their hearts, in their lives, in the glorious and majestic name of Jesus. Oh Father, I pray, pour out your unlimited power to all of us. Hallelujah. May the love of God, joy and peace rest upon us. This I pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen.